ng Miyerkules, August 5, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Habang papalapit ang panahon ng anihan, lumalakas din ang panawagan ng mga magsasaka na bigyan sila ng mas malaking proteksyon laban sa labis na pag-aangkat ng bigas. Ito ay kasunod ng paglilinaw ng Department of Agriculture na hindi muna ititigil ang importasyon dahil kailangang paghandaan ang posibleng matinding epekto ng El Nino sa mga pananim na palay. May ulat si Mia Alonzo. Formal na humihiling ang Federation of Free Farmers o FFF sa Tariff Commission na magpatupad ng karagdagang 30% safeguard duty na idaragdag sa kasalukuyang 15% tariff sa mga iniaangkat na bigas. Kahapon iniulat ng Department of Agriculture na tinatayang nasa 3.3 million metric tons na bigas na ang kasalukuyang naipasok sa bansa na siya namang pinangangambahan ng mga magsasaka lalo na sa nalalapit na panahon ng anihan. Ayon sa grupo, umaabot umano sa halos 50 bilyong piso bawat taon ang nawawalang kita ng mga magsasaka dahil sa sobrang supply ng imported rice. Subalit sa depensa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mas mahalagang matiyak ang sapat na supply ng bigas habang naghahanda ang bansa sa inaasahang matinding epekto ng El Nino sa mga sakahan sa mga susunod na buwan. There will be no import ban, definitely, because as I mentioned a while ago, there is a big El Nino coming. What I can say is we are ready medyo nakapag-stock tayo. Kaya nga nag 3.3 million na tayo ngayon. Maaga pa lang is because meron na tayong stock na may nakatago tayo for a rainy day. Batay sa assessment ng DA, posibleng mabawasan ng 750,000 metric tons ang produksyon ng palay dahil sa El Nino, kaya hindi muna ikinukonsidera ng ahensya na suspindihin ang pag-aangkat ng bigas. Gayunman, kasabay ng pagpapatuloy ng importasyon para maiwasan ang biglang pagbagsak ng presyo ng palay, sinabi ng DA na handa ngayon ng National Food Authority sa pagbili mula sa mga magsasaka. Target ng NFA na makabili ng nasa 500,000 metric tons ng palay sa wet harvest season sa presyong hindi bababa sa 21 pesos kada kilo para sa basang palay at 25 to 27 pesos naman kada kilo para sa tuyong palay. Ang difference din is last year 9 billion pesos lang ang pera namin to buy rice from the farmers. This year ang pera namin is aabot ng 20 billion. So times 2, more than times 2. So that will surely help our farmers. Tuloy-tuloy na rin nila ang pagpapaluwag sa mga bodega ng NFA bilang paghahanda sa papalapit na anihan. Ayon pa sa kalihim, halos nasa 60% na ang nabawas sa mga imbak sa mga bodega ng NFA dahil sa patuloy na paglalabas ng bigas na ibinebenta sa halagang 20 pesos kada kilo. Samantala, kasabay ng patuloy na pagpapahintulot ng rice imports, nananatili naman ang panawagan ng DA sa mga rice importer na huwag munang mag-angkat ng 5% broken rice at sa halip ay 25% broken rice ang i-import. Ayon sa DA, layo nito na mabawasan ang direktang kompetisyon ng imported rice sa lokal na bigas at matulungan ang mga magsasaka. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinalakay na sa Malacanang kahapon ang mga hakbang upang tulungan ang transport sector sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. May panawagan naman ang palasyo sa ilang transport groups na nagpaplano ng transport strike. Narito ang report ni Nel Mariboho. Nanawagan ng Malacanang sa transport groups na makipagdialogo sa pamahalaan sa halip na magsagawa ng transport strike upang matugunan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinikilala ng gobyerno ang nararanasang hirap ng mga tsuper at operator ng mga public utility vehicle o PUV bunsod ng sunod-sunod na oil price hike. Ngunit iginiit niyang hindi ang tigil pasada ang tamang solusyon sa issue. Muli, ang nais ng gobyerno, ang nais ng pamahalaan ay pag-uusap, negosasyon.
makita kung ano ang daing at kung meron mang magkakaroon ng transport rally, hindi po kasi ito ang tugon. Hindi ito ang sagot sa mga ganitong klaseng issue dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Tiniyak ng Palace official na bukas ang pamahalaan sa pakikipag-usap at handang pakinggan ang hinaing ng mga transport group upang makahanap ng mapayapang solusyon. Kahapon, nasa Malacanang si Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez upang talakayin ang mga hakbang para matulungan ang transport sector mula sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kasama ni Secretary Lopez sa pulong ang Office of the Executive Secretary at Economic Managers. Kabilang sa mga pinag-aaralan ay ang hiling na interim fare hike, 20 pesos fuel subsidy at cash assistance sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon. Ayon kay Jose Castro, agad na ilalabas ang resulta ng pagpupulong ng mga ahensya ukol sa mga panukalang ito. Nakausap po natin mismo si Secretary Banoy at mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. So, pag-uusapan po ng Office of the Executive Secretary, DOTR, and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detalyeng resolusyon patungkol po dyan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bahagyang bumagal sa 6.2% ang naitalang overall inflation rate para sa buwan ng Hulyo batay sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mabagal ito ng kaunti sa 6.4% inflation rate na naitala sa buwan ng Hunyo. Pero mas mabilis pa rin ito kumpara sa 0.9% lang noong nakaraang taon sa parehong buwan. Naging sentro sa ika-12 araw ng impeachment trial ang mga disbursement vouchers, liquidation reports at accomplishment reports para sa 2023 confidential funds ng Department of Education noong si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim nito. Inilabas ng prosekusyon ang mga dokumentong may pirma ni VP Duterte, habang iginiit naman ng depensa na may mga umiiral na alituntuning dapat ding isaalang-alang sa pag-audit ng mga confidential funds. Narito ang ulat ni Jed Neresina. Sa pagpapatuloy ng direct examination kay dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Mawil, iginiit ng prosecution na may mga gastusing nakatala bilang maintenance and other operating expenses o MOOE na hindi kabilang sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Kasama ba yan sa tinatawag mong exclusive listahan ng pwede paggamitan ng confidential funds, Mr. Witness? Pag sinabing maintenance and other operating expenses po, wala po siya specifically dun sa enumeration ng item 4.8. Ipinaliwanag ni Attorney Wamil na magkahiwalay ang regular funds at confidential funds at dapat sagutin ng regular na pondo ng ahensya ang MOOE. Lumabas din sa mga accomplishment report ang mga gastusing tulad ng incentives, medical aid at travel-related expenses na ayon sa testigo ay hindi rin kabilang sa mga pinapayagan ng Joint Circular 2015-01. Dahil dito, sinabi ng testigo ng prosecution, ang mga gastusing ito ay maaaring maituring na irregular expenditure dahil sa hindi pagsunod sa mga requirement ng Joint Circular. Isa pang mahalagang punto sa pagdinig ang paliwanag ni Attorney Wamil ukol sa prima facie evidence. Ayon sa kanya, kapag nabigo ang isang accountable officer na maayos na maliquidate ang public funds, kapag hiningi ng mga otorisadong opisyal,
May presumption sa ilalim ng joint circular na ang pondo ay nagamit para sa personal na pakinabang ng accountable officer. Under item 8.3, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Sa cross-examination naman, sinubukan ng depensa na questionin ang interpretasyon ng prosecution sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang COA circular noong 1992 na nagsasaad na hindi palaging praktikal ang pagsusumite ng mga resibo sa mga confidential operations. Ngunit tumutol ang prosecution at iginiit na ang Joint Circular 2015-01 ang mas bago at siyang dapat masunod. Isa rin sa ipinunto ng depensa. Bukod kay VP Duterte, mayroon ding ibang vice-presidente ng bansa na nagkaroon ng confidential funds sa panahong nasa COA si Atty. Wamil. Taliwas sa nauna nitong naging pahayag. That's the question to ICFAO actually because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. You confirm. Tinanong din ng depensa kung nagsumite ba ng mga kailangang dokumento ang Office of the Vice President sa COA. Kinumpirma ni Atty. Wamil na nagsumite nga ng mga sagot ang OVP sa mga Audit Observation Memorandum. Ngunit hindi pa rin aniya ito ganap na tumalimas sa mga requirement. Nag-responde po ba sila sa AOM nyo? yes po, pero hindi pa rin po sila compliant dun sa requirements. No, Your Honor, I'm not asking that. I'm just asking for, nag-submit ba sila? Did they respond to your AOMs? Nag-submit pero hindi po full yung submission. So they did not ignore your AOMs? At Pero least hindi kasi pa rin po AOM lang. full submission yung ginawa nila. The question, Mr. Wamil, is did they submit a response? Whatever your evaluation of the response, complete or incomplete, is another matter. Yes po, Your Honor. They submitted the response po dun sa AOM. Sa pagtatapos ng paglilitis, tinutulan ng defense team ang marking ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Matatanda ang binasa ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang bahagi ng affidavit nito ng tumestigo para sa article of impeachment na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Habang nananatili namang valid ang subpoena sa pang-apat na testigo ng prosecution para sa article of impeachment na confidential funds misuse, na si Celine May del Campo na isa ring state auditor ng COA-ICFAO mula August 5 hanggang 11, 2026 ayon sa Senate Impeachment Court. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, hindi pa tiyak ang prosekusyon kung hihilingin itong ipasabina si Mary Grace Piatos, isa sa mga pangalang iniuugnay sa mga recipient ng confidential funds ng Office of the Vice President. Para kay House Prosecutor Manila 3rd District Representative Joel Chua, hindi na ito kinakailangan. Ngunit ayon kay Counsel for the Prosecutors Attorney Lorna Kapunan at dating mambabatas na si Robert Ace Barbers, nais nila itong maipasabina, bagamat hindi pa rin nila ito natutunton. Sasabihin ko lang si Mary Grace. Piatos. Hinahanap pa namin hindi pa namin makita kung saan sana kami pumunta. Mary Grace, wala naman doon. Papadala namin sa Office of the Vice President yung subpoena. Dapat siguro, isabpina natin yan, no? Para makilala natin. Dahil umiikot yung controversy dyan sa mga pangalang yan. Especially ito kay Mary Grace Piatos. No? It's high time probably that lumabas siya. No? At magpakilala. Sumalang na sa pagtatanong ng Senator Judges ang dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Office o COA-ICFAO na si Roderick Wamil sa ika-13 araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Wamil, sa lahat ng ahensyang may confidential and intelligence funds na ini-audit nito, tanging ang tanggapan lang ni Vice President Sara Duterte ang nagsumite ng acknowledgement receipts at walang official receipts sa liquidation ng pondo. Mula sa Senado, may ulat si Rosa Licoz live.
Rosalie, ilang taon ba si Wamil sa COA ICFAO? Aga halos 10 taong nanatili sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO si Roderick Wamil, ang ikatlong testigo ng House Prosecution Team para sa Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation. At sa loob ng mga taong ito ay nasa 30 ahensya na may allocation ng confidential and intelligence funds yung kanyang inaudit. Giit nito, tanging ang tanggapan ni Vice President Duterte lamang ang ahensyang na-audit nitong nagsumite ng documentary evidence of payment na acknowledgement receipts para sa liquidation at walang kahit isang official receipt o sales invoice. Partikular na sa 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Ito ang sagot niya sa pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan. So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. Sa kasalukuyan, wala na si Wamil sa COA ICFAO at naitransfer na sa ibang unit ng COA. Pero ito yung nag-issue ng Audit Observation Memorandum o AOM. Naglalaman ng obserbasyon nito sa ginawang paggastos ng confidential funds ng OVP noong December 2022. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Robin Hood Padilla, iginiit ni Wamil na hindi pa final decision pag nag-issue ng AOM ang COA sa isang ahensya ng gobyerno. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo, hindi po yun konklusyon. Kung ang tinutukoy nyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po, kung conclusion ba po yun? Final? Final? Hindi po kasi we require... So, hindi po final. Boss, konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po, hindi po final. Hindi po final. Aga ngayong Day 13 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, pangatlong araw na rin yan na nakasalang sa impeachment court si Wamil. Kung matatapos naman yung interjection o pagtatanong ng mga senator judges kay Wamil ngayong araw, ay maaari na ring isunod ang pagpresenta ng prosekusyon sa susunod nitong testigo na State Auditor ng COA ICFAO, si Celine May Del Campo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Col. Umugong ang bali-balita kahapon na naaresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero ang Department of Justice at ang National Bureau of Investigation, wala pa umanong impormasyon hinggil dito. May ulat si Jed Naresina. Agad pinabulaanan ng Department of Justice ang kumalat na bali-balitang naaresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Attorney Polo Martinez, tagapagsalita ng ahensya, wala pang natatanggap ang kagawaran na nagpapatotoo sa nasabing impormasyon. I cannot confirm that information. At least not yet. Wala pa po kami natatanggap na nangyari yan. Yan ang po masasabi ko ngayon. Mariing ding itinanggi ng National Bureau of Investigation ang impormasyong naaresto na ang senador. Nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, nagpapatuloy ang kanilang paghahanap kay Senator De La Rosa na kapwa-akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Hindi, wala. Sa amin, wala. I don't know kung sino. Wala sa amin. Wala. So sir, ongoing yung manhunt operation po natin, sir? Lagi naman. Sa hanay naman ng Philippine National Police, sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa isang text message na walang kumpirmasyon ang mga bali-balitang naaresto na umano si Senator De La Rosa. Matatandaang matapos ang mahigit kalahating taon na hindi pagpapakitang personal sa Senado mula November 2025. Biglang dumalo sa sesyon ang senador noong May 11 o araw ng pagkakahalal ni Senator Alan Peter Cayetano
Cayetano bilang Senate President. Ilang araw matapos nito o noong madaling araw ng May 14, kasunod ng shooting incident ay umalis ang senador sa Senate compound. Sa kasalukuyan ay mayroon siyang existing warrant of arrest sa International Criminal Court o ICC bilang umano'y co-conspirator ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas mabuting alamin ang pinanggagalingan ng balita na umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang reaksyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa kumakalat na balitang naaresto na ang senador kaugnay ng kasong kinakaharap sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa Palace official, timing ang ginagawang pagpapakalat ng naturang impormasyon ng ilang kaalyado ni Vice President Sara Duterte para matabunan aniya ang mga naisiwalat ng Commission on Audit o COA patungkol sa mga walang resibo na paggasta sa milyong-milyong pisong confidential funds. Makikita umano ang ginagawang diversionary tactic ng mga kaalyado ni VP Sara. Nanawagan ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagtanggol ang 85 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Kasabay nito, 6 na panukalang batas na layong palakasin ang proteksyon at kapakanan ng mga manggagawa ang inihain ng isang kongresista sa Kamara. Narito ang report ni Evan Alvarez. Depensahan ang mga manggagawa. Yan ang hiling ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., partikular na sa Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry at Department of Economy, Planning and Development. Sa House Resolution No. 1291 na inihain ng grupo, hinikayat ang 3 ahensya na ipagtanggol ang legalidad ng NCR Wage Order No. 27 o ang 85 pesos na aumento sa sweldo ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. At tiyaking magpapatuloy ang lahat ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa regular na pagrerepaso at pagtataas ng minimum na sahod sa buong bansa. Sa bawat regional wage board po, ang chair niyan ay DOLE at ang vice chair niyan ay DepDev at DTI. Kung kaya't kinakailangan ho ngayon na yung ating regional wage boards outside Metro Manila na wala pa namang kaso, wala pang TRO, wala pa ring aumento yung ating mga kabayan, ay tuloy-tuloy lang na mag-process ng kanilang wage review at maiangat kagad yung sahod sa ating mga kababayan. Ayon sa TUCP, kailangang maproteksyonan ang mga manggagawa dahil umuugong umano na mayroon pang ibang mga employer na nais na ring dumulog sa korte matapos pagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang 2 construction firm na pigilan ng 85 pesos na wage increase. Meron na kami mga balita na may iba't ibang mga employers na nagpa-file na ngayon sa RTC, sa iba't ibang RTC ng temporary restraining order, declaratory relief sa iba ating mga regional trial courts. Samantala, bukod rito, 6 na panukalang batas na nakasentro sa mga manggagawa ang inihain sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kasama na dito ang pag-oobliga sa mga employer na maging transparent sa job postings, pagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga hindi naguhulog ng benepisyo ng empleyado, pagtiyak na may nakasulat na employment contract at agarang paglalabas ng Certificate of Employment, mandatory na labor rights orientation para sa lahat ng manggagawa, pagpapalawig ng panahon sa paghahain ng labor cases at pag-aatas sa mga employer na magbigay ng detalyado at itemized na payslip sa bawat sahod ng empleyado. Ito ay bunga ng napakaraming sumbong ng mga manggagawa na hindi pinapatupad sa kanilang mga companies o kung saan sila nagtatrabaho. So with the aim na makorek itong mga seemingly small pero malaki ang impact sa buhay ng mga kamanggagawa natin.
Umaasa ang mambabatas na sa kabila ng maliliit nitong panukala, maiiprioridad ito ng Kongreso, lalo na at para ito sa kapakanan ng kabuuang labor force sa buong bansa. Kung ito hindi pa umusad, itong mga simpleng mga panukalang batas na to ay hindi pa umusad under this administration, malinaw na mensahe yan. Ibig sabihin, even the simplest, yung pinakasimple na mga problema ng mga manggagawa, walang pakialam ang gobyerno. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 20 opisyal, empleyado ng DPWH, Cebu 3rd District Engineering Office at ilang pribadong individual ang inirekomendang sampahan ng kaso kaugnay ng umano'y 2 ghost flood control projects sa Balamban, Cebu. Ayon kay Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, magsisimula pa lamang ang preliminary investigation kung saan may pagkakataon pa ang mga inirereklamo na magsumite ng kanilang mga counter affidavit. So the 20 respondents are engineers and other personnel of the DPWH Cebu District Engineering Office. That's the 3rd DEO, including some private individuals who allegedly had a hand in the bidding and implementation of the 2 flood control projects subject of these complaints. The department wishes to stress that these are complaints for purposes of preliminary investigation at this stage. Okay? Preliminary investigation only. So no conclusive finding has been made yet. Magpapatuloy pa rin ang investigasyon sa issue ng flood control projects kahit pa magkasundo sina Senator Panfilo Lacson at Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, suportado ng Malacanang ang pagkakasundo ng bawat isa na malaking tulong upang maayos na maipagpatuloy ang kanilang trabaho. Ngunit paniwala ng palasyo, hindi dapat matigil ang investigasyon sa naturang issue dahil dito. Mas maganda naman po talaga na ang bawat tao, hindi lang po public servants, lahat po sana ay nagkakasundo. May mga pagkakataon na magkakaiba nga ang opinyon pero hindi kinakailangan talaga na umabot sa hindi magandang relasyon. Kung sila po ay magkakasundo at mawawala na yung mga personal nilang sentimiento sa bawat isa, mas magiging maganda ang kanilang relasyon sa pagtatrabaho. Pero naniniwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. So naniniwala tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue na dapat na imbestigahan. Kung may mga ebidensya, alam na po din po natin na ito'y kanyang pagpapatuloy. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Matapos payagan ng isang korte sa Pasig ang temporary restraining order para sa 85 pesos wage increase sa Metro Manila, mayroon na rin umanong iba pang grupo na humihiling na rin sa iba pang hukuman na tuluyang harangin ang dagdag sahod. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ibig bang sabihin nito ay dumadami yung mga employer na pinipigilan yung dagdag sahod para sa kanilang mga empleyado? Yan yung lumalabas aga dahil ayon sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, matapos mapagbigya yung Temporary Restraining Order o TRO dito sa Pasig Regional Trial Court ay may kaparehong petisyon na inihain sa isa namang hukuman sa Navotas City. Isang panibagong grupo ang nagtatangka na rin umanong harangin ng 85 pesos na aumento sa minimum wage earners sa Metro Manila. Kasunod na ito ng umiiral ng Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Regional Trial Court sang-ayon sa hiling ng 2 construction firms na ayon sa TUCP ay nagbubukas ng daan sa sunod-sunod na kaparehong petisyon na magpapalawig sa pagkaantala ng pagpapatupad ng aumento sa sahod na matagal nang hinihintay ng milyon-milyong manggagawa. Naggagayahan pa. May TRO na sa Pasig, meron pang nag-file ng bagong kaso sa Navotas RTC.
Saan na po ito matatapos? Lahat ba ng RTC papailan nitong iilang employers na to na ayaw lang magbayad ng aumento sa sweldo? Bunsod nito, maghahain ng grupo ng urgent motion to intervene sa Navotas Regional Trial Court ngayong araw upang hilingin ang agarang pagbabasura sa petisyon na inihain ng Alliance of Philippine Fishing Federations Incorporated. Anila walang malinaw at matibay na batayan ng kaso at dapat ay idinaan muna sa Administrative Remedies and Productivity Commission o NWPC bago dumulog sa korte. Pinangangambahan ng grupo, nagagayahin ito ng iba pang mga kumpanya o negosyo. Baka kumalat na ito. Kung nangyayari ito sa isang region lang, may dalawang kaso na, paano pa sa 16 to 17 other regions natin na wala pang aumento sa sweldo ngayon? Definitely, may mga magpapasikat din dyan ng mga employers na magpa-file ng petition kontra sa wage order. Aga-ayon sa grupo, hindi sila mapapagod na magsumite rin ng mga petisyon gaya ng motion to intervene para maharang yung mga ganitong kaso. Kahapon, nagsumite rin sila ng House Resolution dito sa mababang kapulungan ng Kongreso na hinihikayat o hinihiling yung gabinete ng Pangulo, partikular na Andole, DTI at DepDev na depensahan yung 85 pesos na wage increase para sa mga minimum wage earners dito sa Kalakhang, Maynila. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dagdag na fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan. Aabot na ito sa 12 pesos kada litro mula sa 10 piso. Ang detalye hatid ni Nel Maribuhok live. Nel, kailan magiging epektibo itong dagdag na fuel discount? Yes, Ella, simula August 15, makakatanggap ng mas mataas na fuel discount ang public utility vehicles o PUVs. Mula sa 10 pesos, 12 pesos na kada litro ang bawas na diskwento para sa mga tsuper ng jeepney at UV Express. Ito ang inanunsyo ni Executive Secretary Ralph Recto matapos ang pulong kahapon sa Malacanang kasama sina Budget Secretary Kim De Leon, Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Transportation Secretary Giovanni Lopez, Education Secretary Sani Angara at Agriculture Undersecretary Roger Navarro. Kapag naisa katuparan nito, aabot sa 1,800 pesos kada linggo ang mapapakinabangan ng mga driver. Ito ay dagdag sa initial na 10 peso discount kada litro na sinimulan noong Abril. Ayon sa palasyo, pinag-uusapan sa naturang pulong ang mga hakbang ng gobyerno upang protektahan ang ekonomiya, pigilan ang pagtaas ng presyo at matiyak ang suporta sa mga sektor na apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Inatasan ni ES Recto ang DSWD na tiyaking aabot ang uplift assistance sa mga nangangailangang sektor, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa sa transportasyon at construction at iba pang manggagawang mababa ang kita. Yan muna ang ating update. Balik sa Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng 3 linggo ang presyo ng langis ngayong araw sa global market. Ito ay matapos buhayin ng Estados Unidos ang pag-asa na magkakaroon na ng kasunduan sa Iran upang muling mabuksan ang Strait of Hormuz. Inihayag ni US Secretary of State Marco Rubio at Treasury Secretary Scott Bessent na may malaking pag-unlad na sa mga talakayan upang muling mapahintulutan ng pagbiyahe ng mga kargo ng langis ngayong linggo. Dahil sa posibleng pagluwag sa supply disruption, bumaba ng halos 5% ang halaga ng Brent crude o ang pandaigdigang benchmark sa langis na pumatak na sa ilalim ng $80 kada bariles. Bagamat magandang sinyalis ito, nananatiling mabilis magbago ang merkado dahil sa mga nabagong negosyo at kabiguan sa mga nakalipas na buwan na maibaba ang tensyon sa pagitan ng US at Iran. Umarangkada na ngayong umaga ang libreng sakay sa LRT2 para sa mga national ID holder. Kasabay nito ay mayroon ding mobile registration para sa national ID ang Philippine Statistics Authority sa Antipolo at Recto stations.
Bahagi ito ng paggunita sa paglagda ng Philippine Identification System. Ipatutupad ang libreng sakay tuwing araw ng Miyerkules sa buong buwan ng Agosto. Mula ito alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Nakahuli ng nasa 226 na mga dilapidated o lumang mga taxi at bus ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Mula ito sa 2 buwan na operasyon nitong Hunyo at Hulyo sa Metro Manila at kalapit na mga probinsya. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, walang dahilan sa mga dilapidated, marumi at mabahong public transportation units. Nakaayon niya ito sa rules and regulations na alam ng mga operator kapag kukuha sila ng permit para mag-operate. Umabot na sa mahigit 1,000 ang driver's license na binawi at sinuspinde ng Land Transportation Office sa simula noong nakaraang taon. Ilan ring show cause order ang na-issue ng ahensya simula Mayo hanggang Agosto. Ang detalye sa live report ni Asher Cadapan Jr. Live. Asher, ano ang karamihan sa mga traffic violation ang naitala ng LTO? Reckless driving o agresibong pagmamaneho, pagkasakay sa cargo bed o likurang bahagi ng sasakyan, partikular na mga pickup, counterflow sa expressway, obstruction sa kalsada, hit and run at road rage. Ito ang ilan sa mga dahilan ng paghuli sa mga motorista na naitala ng Land Transportation Office o LTO. Mas pinaigting ng LTO ang mga operasyon nito laban sa mga lumalabag sa batas trapiko, lalo pa nitong mga nagdaang buwan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, umabot sa 1,170 ang driver's license na binawi at sinuspindi ng ahensya mula noong October 10, 2025 hanggang July 31, 2026. Sa bilang na ito, 679 ang na-revoke habang 491 naman ang sinuspindi. Samantala, mula Mayo hanggang or May 1 hanggang July 31, 2026, may 169 na lisensya na ang sinuspindi at 228 naman ang binawi mula sa bilang ng mga nahuli. Sa bilang sa mga pinatupad na parusa ang lifetime ban sa driver na sangkot sa road rage at isang Land Cruiser naman na nasangkot naman sa hit and run. Samantala, naglabas naman ang LTO ng show cause order o STO laban sa 19 na motorista mula Mayo hanggang Agosto. Dahil yan sa paggamit ng illegal na blinker. Ayon kay ASEC Lacanilao, ang mga blinker ay para lamang sa mga otorisadong sasakyan gaya ng emergency response at law enforcement vehicles. Pinaalalahanan ng LTO ang publiko na huwag gumamit ng mga hindi otorisadong blinker. Sa mga kasong naitala ng LTO, binigyan diin ng ahensya ng malaking tulong ang mga video report mula sa mga mamamayan, lalo na ang mga netizen. Sa pamamagitan ng mga ito, anila ay mas mabilis na tutukoy ang mga lumalabag at agad na naaaksyonan ng law enforcement agency. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Biktima umano ng bullying ang 14 anyos na estudyante ng Las Piñas National High School na nanaksak ng 13 anyos ayon sa investigasyon ng National Capital Region Police Office. Sa panayam kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinasabing ang pambubuli sa nasabing teenager ang nag-udyok dito para bumili ng kutsilyo online na siya nitong ginamit sa krimen. Ayon po sa kanyang kwento sa pagtatanong ng ating mga taga-women's desk, parang umiiwas po siya or may prior incidents po siya ng bullying. Although hindi po niya nasabi kung sino po yung mga nangbubuli sa kanya. Ayon kay Major Asilo, sumailalim na sa inquest proceedings para sa reklamong murder ang nasabing Child in Conflict with the Law o CICL. Sa ngayon ay nananatili ito sa kustudiya ng Bahay Pag-asa. Lumabas sa investigasyon na itinago ng CICL ang kutsilyo sa loob ng kanyang tumbler kaya't hindi ito napansin sa baggage check.
Sinasabing nag-ugat ang insidente matapos na utusan ng CICL ang biktima na bumili ng tubig sa kantin kung saan nakalimutan ng biktima na isauli ang 10 pisong sukli sa CICL. Sa ngayon ay ipinatutupad na ng LGU ang mahigpit na seguridad sa Las Piñas National High School, katuwang ang pulisya. Arestado ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang albularyo sa Cavite. Ito ay matapos na isumbong ng isang pasyente nito ang ginagawang panluloko ng 72 anyos na suspect. Ayon kay Cavite CIDG Chief Police Lieutenant Colonel Mark Jason Gatdula, bukod sa panggagamot, sinasabing nagbebenta din ng anting-anting ang albularyo, gaya ng orasyon para hindi tamaan ng bala ng baril. Aba, huy! Tabi! Dito ka magte-testing sa bahay? Oo. Oh, ano ba yan? Ano ba? Ano ba? Ayaw pumutok! Ngunit ang iwinawasiwas na baril ng albularyo, loose firearms pala. Pinagyapak po ng ating albularyo ang kanyang mga dilisensyadong baril kaya ng caliber 357, 45 at ng 22. Yun po, based doon sa mga impormasyong nakalap natin, nag-conduct tayo ng intelligence build-up, case build-up, para po makapag-file ng search warrant doon sa kay alias Dante na isang self-proclaimed faith healer po doon sa kanilang lugar. Kaya naman inaresto na ito ng mga otoridad. Bukod sa panggagamot, inalok din anya ng albularyo ang mga pasyente nito na sumali sa kanilang grupo na tinatawag na Haring Bakal. Ang albularyo ay nasa kustodiya na ng PNP CIDG at nasampahan na rin ang kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Law. Nasabat ng mga otoridad ang nasa 700 million pesos na halaga ng mga hinihinalang counterfeit footwear sa Imus City, Cavite. Ang naturang mga footwear ay mayroong nakalagay na mga trademarks mula sa mga kilalang footwear brand. Gayunman, hinihinalang lumabag ito sa patakaran ng customs at intellectual property laws. Magkakatuwang na nagsagawa ng operasyon nitong August 3 ang Bureau of Customs, Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at Philippine Coast Guard. Patuloy na pinatutunayan ng Philippine Navy ang pag-angat ng kakayahan nito sa pandaigdigang maritime exercises. Isa sa mga naging tampok ang paglahok ng BRP Miguel Malvar sa katatapos na Rim of the Pacific o RIMPAC 2026 na isinagawa sa Hawaii na nilahukan ng 30 bansa. Alamin natin ang detalye mula kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang naging bunga ng paglahok ng BRP Miguel Malvar sa pinakamalaking maritime exercise sa mundo? Ella, ikatlong pwesto ang nakuha ng Philippine Navy sa Naval Surface Fire Support Multinational Live Fire Event sa RIMPAC 2026 sa pamamagitan ng BRP Miguel Malvar o FFG-06. Ayon sa Philippine Navy, patunay ito ng mataas na antas ng kahandaan, disiplina at husay ng kanilang mga tauhan sa pagsasagawa ng mga komplikadong operasyon kasama ang mga kaalyado at partner nations. Bukod sa live fire exercise, lumahok din ang BRP Miguel Malvar at isang amphibious company ng Philippine Marines o Philippine Marine Corps sa iba pang pagsasanay gaya ng anti-submarine warfare, mine warfare at iba pang multi-domain maritime operations. Sa kabuuan, 30 bansa, 30 barko at 5 submarine ang nakibahagi sa RIMPAC 2026 na kinikilala bilang pinakamalaking international maritime exercise sa buong mundo. Ayon sa Philippine Navy, pinalakas ng kanilang paglahok ang interoperability, coordination at ugnayan sa mga kaalyado ng hukbong dagat sa kasabay na layunin itong bumuo ng isang moderno, multi-domain at self-reliant na puwersang pandagat.
Sa matagumpay na paglahok, Ella, na at pagkamit ng top 3 finish, ipinakita ng BRP Miguel Malvar na handa ang Philippine Navy na makipagsabayan sa mga hukbong dagat ng iba't ibang bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nananatiling naka-red alert ang Emergency Operations Center ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa La Union habang pinaghahandaan ang posibleng epekto ng bagyong Maymay matapos ang pananalasa ng bagyong Luis. May detalye si Grace Doctolero live. Grace, alin naman ang mga lugar na patuloy na binabantayan ng mga otoridad? Yes, Aga, kabilang sa mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang mga bayan ng Sudipan, Santol, San Gabriel, Bagulin, Burgos at Pugo dahil sa mataas na banta ng pagguho ng lupa habang papalapit ang bagyong Maymay. Nananatili ring naka-red alert ang Emergency Operations Center ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO upang tutukan ang sitwasyon sa lalawigan. Sa pinakahuling tala ng pamahalang panlalawigan, umabot sa 5 insidente ng landslide, rockslide at mudslide at isang insidente ng natumbang puno ang naitala dahil sa nakaraang sama ng panahon. Apektado rin ang 1,735 na pamilya o 4,989 individual mula sa 51 barangay sa mga bayan ng Bacnotan, Bangar, Agoo, Aringay, Bagulin, Bawang, Burgos, Caba, Luna at Santo Tomas. Samantala, 338 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak habang 7 bahagyang nasirang bahay ang naitala sa San Fernando City at Bawang. Ng paghahanda, maaga ring isinispindi ng pamahalang palalawigan ang klase at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno upang bigyan ng sapat na panahon ang mga residente na makapaghanda. Patuloy rin ang pagbabantay sa mga lugar na mataas ang panganib sa landslide at patuloy ang pagmomonitor ng mga lokal na pamahalaan. Pinapayuhan ng PDRRMO ang mga residente na manatiling alerto, sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan at agarang lumikas kung kinakailangan upang maiwasan ang anumang peligrong dulot ng masamang panahon. Aga, nananatili ring naka-alerto o naka-red alert ang Emergency Operations Center ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO upang tutukan ang sitwasyon sa lalawigan. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Tumaas na ang level ng tubig sa Magat Dam pero hindi pa rin binubuksan ang alinman sa mga gate nito. Alamin natin ang detalye mula kay UNTV News and Rescue Responder Lori Jane Tayas live. Lori, gaano karaming tubig na ang nadagdag sa Magat Dam? Yes, Ella. Sa nakalipas na 24 oras ay tumaas ito ng 0.87 meters. Pero nasa 6 na metro na ang nadagdag sa level ng tubig sa Magat Dam. Ito ay kung ikukumpara sa pinakamababang level nito ngayong taon na bumaba sa 159 meters noong July 17. Sa kabila ng pagtaas, wala pang gate na binubuksan ang pamunuan ng Magat Dam. Mahigit sa 23 meters pa ang kailangan para mapuno ang dam at mapaabot sa 190 meters. Patuloy namang minomonitor ng PDRRMC Isabela at NIA ang lagay ng Magat Dam dahil sa posibleng pag-ulan sa mga susunod na araw. Sa Magat Dam umaasa ng patubig ang mahigit sa 60,000 magsasaka na may 85,000 ektarya ng sakahan. Samantala, nananatiling maulap ang panahon sa mga coastal town ng lalawigan gaya ng Maconacon, Divilacan, Palanan at Ginapige. Pinapaalalahanan ng mga otoridad ang mga mangingisda na mag-ingat pa rin sa paglaot dahil sa moderate sea condition sa 3 bayan. Patuloy namang minomonitor ng PDRRMC ang mga tulay sa lalawigan ng Isabela. Passable pa sa ngayon ang 6 na tulay gaya ng Masaya Sur,
sa San Agustin, Cabecera 8 at Bacolod sa Ilagan City, Anafunan at Gukab sa Etiague at Alicaucao sa Cauayan City. Hindi naman madaanan ng isang tulay sa Turod Bangkero sa Reyna Mercedes dahil kasalukuyan itong inaayos. Pinapayuhan ng PBRRMC ang mga motorista na mag-ingat pa rin, lalo na sa mga lugar na madalas bahain. Sa isang travel advisory naman ng PBRRM on Nueva Vizcaya, possible na for light vehicles ang Nueva Vizcaya to Pangasinan Road para sa mga southbound na motorista. Ngunit may one-lane section pa rin sa Sitio Carmen at Sitio Colibong, kaya inaasahan ang mabagal na daloy ng trapiko. Sa Cagayan naman, isang lane lamang ang madadaanan sa Marabura Bridge sa Alcala para sa lahat ng uri ng sasakyan na may maximum gross vehicle weight na 38 tons. Pinapayuhan ng mga heavy vehicle na lagpas 38 tons na dumaan sa alternate route sa JCT Gataran, Cumao, Kapisayan, Santa Margarita, Bolos Point Road, Subaybayog, Baggao, Dalin, Santa Margarita Road at vice versa. Yan muna ang update mula rito sa Isabela. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Lori Jane Tayas. Muli na namang sasabak ang iba't ibang opisyal ng pamahalaan sa pagsisimula ng UNTV Cup Executive Face-Off 2026. At gaya ng mga naunang season, nananatiling ang puso ng natatanging liga ng public servant ay ang pagtulong sa kapwa. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Angara, you were saying? Husay, determinasyon, disiplina, at puso sa pagtulong sa kapwa. Ito ang halos isang dekada ng ipinamamalas ng mga opisyal ng pamahalaan na nakikiisa sa natatanging liga ng public servants, ang UNTV Cup Executive Face-Off. At sa pagsisimula ng UNTV Cup Executive Face-Off ngayong 2026, muling masisilayan ang kanilang galing sa basketball. Mula sa tagapagtanggol at pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa bansa, ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, ang mga mambabatas, ang sanghay ng hudikatura, at maging ang executive department. Kasi, let's say, sa AFP, gusto ko makita si General doon, di ba? O kaya si Mr. Kibucho doon na for fun, manood o kahit manood lang siya sa opening game, kahit di siya maglaro, ang laki-laki pong bagay sa atin po yun. Let's say, sa Senate, pag nakapaglaro yung mga senador, yun po, di ba? Malaking bagay po yun. At siyempre, yung mga high-ranking, let's say sa BIR, mismo si Commissioner ay makita natin magkasasali po. Kasama rin sa layunin ng Liga ang mapabuti ang ugnayan ng iba't ibang sanghay ng pamahalaan. Yung executive face-off, secondary na lang po yun manalo. Kasi ang importante po rito ay magkakasama po tayong lahat po ng mga iba-ibang agencies ng government at nagkakaroon po tayo ng camaraderie, marami po tayong nagiging kaibigan sa iba-ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil sa ilang taon ng tagumpay ng Liga, ilang ahensya pa ang nagpasabi na rin na nais makasali sa UNTV Cup Executive Face-Off. Meron na si PDEA, basta nagpaparamdam na sumali. Sabi ko, mag-submit sila ng lineup, titingnan natin kung pasok sila doon sa protocol. Higit sa lahat ng layunin ay naroon pa rin ang pagtulong sa kapwa. Gaya ng mga naunang taon ng Liga, ang bawat koponan ay makatatanggap ng cash prize depende sa kanilang makukuhang pwesto na ibibigay naman nila sa kanilang napiling beneficiary. That's the primary goal ng ating sports in charity, di ba? Hindi pwede yung sports lang. Kailangan may purpose ka. Bakit ka naglalaro? Bakit tayo gumagawa ng ganitong adikain sa sports, larangan ng sports?
Inaasahang mas magiging makulay ang season 2026 dahil sa paglahok ng mas maraming public officials at executives na handang sumubok sa hamon ng kompetisyon. Sa mga ibang agencies na government agencies na hindi nakakalam, sana this opportunity malaman nyo, welcome po kayo na sumulat po sa amin kung gusto po nyo sumali. Welcome silang lahat. Opening na ho tayo ng executive face-off on September 6. Kahit hindi pa tapos yung ating regular season, umpisa na natin yung ating executive face-off. Yan. So invite namin kayo. Watch UNTV always for the announcement. Yan. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Masayang nagbahagi ng ilan sa kanyang championship moment ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala matapos ang kanyang makasaysayang pagkapanalo sa 2026 Mubadala Open DC. Sa kanyang Instagram post, binahagi ni Ayala ang ilan sa kanyang winning moment, kabilang na ang very proud moment na mahawakan ang kanyang gintong tropeyo sa torneo. Makikita rin sa ilang larawan ang emosyonal na tagpo ni Ayala nang matapos ang kanyang championship match laban sa WTA World's No. 3 na si Jessica Pegula ng Amerika. Sa captions ng kanyang post, nakasulat ang mga katagang, "Me and my first." Sa isa pang post, ibinahagi rin ni Ayala ang ilan sa kanyang breathtaking photos, hawak ang kanyang trophy bilang kampyon ng 2026 Mubadala Open DC. Sa kanya namang Instagram story, nag-post si Alex ng kanyang larawan na may captions na off to DC Toronto kung saan sunod siyang sasabak para sa National Bank Open sa Canada. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 103, versikulo 13 hanggang 14 na nagsasabi, "Kung paanong ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya, sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, Kanyang inaalaala na tayo'y alam." At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.